Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang kung saan bansa kayo naroon. Babalik po tayo roon sa ating nakaraang aral natin. Yung first Adam and second Adam. Noong pong huli kong mensahe, pinalayas ang mag-asawa dahil sa ginawang disobedience sa Panginoon. At yung pong kanilang ginawang iyon marami ang nawala sa kanila. Sabi po sa Bible, then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, birds of the air, over every living thing that moves on the earth. And God saw that it was good, and God blessed them. Kaya po nung po sila palabasin, nawala po sa kanila ang abundance of living. Nawala po sa kanila ang eternal life. At sila po imbis na habang panahon nabubuhay, ay nagkaroon po ng kamatayan ang tao. Hindi po dapat namamatay ang tao. So dahil po sa kasalanan, namatay, nagkaroon ng kamatayan ang tao. Nagkaroon ng sakit, narin ang lahat ng mga gawa ng dyablo. Subalit, ibinalik po sa atin yun ng Panginoong Hesus. Kaya po, ang lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus, rito sa lupa, dahil po para maibalik, ma-restore niya ang mga naiwala ng unang Adam. Ang ating pong supporting verses dito ngayon ay Lucas 19:10. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. John 10:10. The thief comes only to kill and to destroy. I have come that they may have life and have it to the full, that they may have it more abundantly. Yun po ang kanyang ibinalagay dahil po ang Diyos ay Diyos ng plano, Diyos ng layunin. Kaya po, huwag tayo pong magtataka sa nangyayari sa daigdig. Nakasulit na po lahat ito. Nasa plano na at nasa layunin ng Diyos mga nangyayari sa daigdig nito. Kung mayroon pong plano, dapat po mayroong layunin. At yun po ang ginawa ng Panginoon. Nung sabi niyang, the Son of Man came to seek and to save which was lost. Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ngayon, sino po ba yung nangawawala ngayon? Nung bumaba po ang Panginoon, ang unang-unang ginawa niya, yung mga nawawalang tupa. Pero hindi po kasama tayo sa nawawalang tupa. Yun po yung ang mga Israelita. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo mamaya kung bakit tayo ay nasalib sa mga iniligtas. Dahil pagka may lumalapit sa ating Panginoong Hesus na Gentiles, hindi niya agad ito pinagagaling.
hinahanapan niya ito ng pananampalataya. Tulad po nitong pangyayari ito. A woman of Canaan came from that region and cried out to him, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed." But he answered her not a word. Hindi siya sumagot. At dahil nga po, sabi niya sa babae yun, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Ngayon, paano nangyari na gano'n ang sagot ng ating Panginoong Hesus? Kasi nga po, mayroong plano ang Diyos sa ating buhay at may layunin siya. Nung sumisigaw ang babaeng Kananita na ito, na kung ilang beses siya nagsumamo sa Panginoon, na inignore siya ng Panginoon. At sabi pa ng mga alagad, "Send her away, for she cries out after us." Pero nagpumilit ang babae ito. Doon po nagsimula ang pananampalataya yang hinahanap ng ating Panginoong Hesus. She came and worshipped Him, saying, "Lord, help me." Napumilit po ang Gentiles na ito upang siya tulungan ng Panginoong Hesus. Kahit ang sabi ng Panginoon sinubok pa siyang minsan. It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Hindi mabuti ng kunin ng pagkain ng mga anak at itapon sa mga aso. At ito po ang pananampalatayang sinambit ng Gentile na babaeng ito. Yes, Lord, but even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Totoo po, Panginoon, pero ang mga aso naman po may karapatang kumain ng mga nalalaglag na pagkain sa mesa ng kanyang amo. Iyon nakita niya ng Panginoon ang pananampalataya ng babae ito. Kaya sabi ng Panginoon, "Woman, great is your faith." Tingnan niyo yan. Dahil sa pananampalataya ng babae iyon, ay napamangha ang Panginoon. Jesus was amazed for her faith. Kahit ang sabi ng Panginoon, "Oh, you woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." Tingnan po niyo, yung mga katas na dating nawala sa puno, sa mga sanga, ay nakaamot tayo ng stop ng katas ng punong kahoy dahil sa ating pananampalataya. Iyan po ang sabi ng Panginoon. Rito po sinasabi rito sa Romans 11, verse 11, "Because of their transgression, salvation has come to the Gentile." Tayo po ay mga Gentile. Ang talagang unang hinanap ng Panginoon ay ang mga lost sheep, yung mga tunay na mga sanga. Subalit sa katigasan ng ulo ng mga
Israelita, sabi rito, transgression, because of transgression, salvation has come to the Gentile. Bakit po hinayaan ng Diyos? Kasi nga po, nasa plano ng Diyos yan. Upang tutuloy ko, to make Israel jealous. Tingnan nyo. Merong pagkakataong hinahayaan ng Panginoon na mangyari sa atin yung mga pangyayaring inaakala natin tayo pinababayaan ng Diyos. Pero mga nangyayari sa atin na dahil tayo pinabayaan, inaanin natin ang ating mga ginawa para tayo ay manumbalik at magbalik loob sa Kanya. Ang sabi rin, to make Israel jealous. Yung pala, ang plano ng Diyos. Ang layunin niya ay upang tayong Gentiles ay makabit. Just as you who were at one time disobedient to God, tayo po yun, have now received mercy as a result of their disobedience. Kita niyo? Kung hindi po pala, hinayaan ng Diyos ang disobedience ng Israel, hindi makakabot ang salvation sa atin. Kaya po sa mga plano at layunin ng Diyos, huwag po kayong magtatanong ng bakit ang Diyos ba'y namamatay. Bakit si Jesus ay namatay? Dahil nga po, sa kakulangan natin ng kaunawaan, hindi natin alam ang layunin at plano ng Diyos sa atin. Hinayaan ng Diyos na magkaroon ng kamatayan si Kristo upang tayo ay maligtas. Sapagkat kung hindi bumaba ang Panginoon at hindi siya namatay, paano tayo maliligtas? Meron bang Diyos na namamatay? Sabi nila. Alam ko kung anong nagsabi niya. Alam ko sino sila. Hindi namamatay ang Diyos. Bakit namatay si Jesus? Ay nagkatawang tao ang Panginoon upang siya magkaroon ng kamatayan. Kung hindi siya magkakaroon ng kamatayan, hindi siya mamamatay. At kung hindi siya mamamatay, hindi natin makakamit ang salvation. Yan po ang plano ng Panginoon. Kaya nung namangha ang Panginoon sa pananampalataya ng babae, great is your faith. Let it be to you as you desire. Tingnan niya. Dahil, sabi po sa Bible, na narinig na ninyo minsan sa akin, silang lahat na sumampalataya, ibinigyan ng karapatan, ng rights, binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga atin, hindi rin tayo Gentile. Dahil sa pananampalataya, tayo ay naging mga anak ng Diyos. At kung anong nararanasan ng mga Israelita, ganun din ang nararanasan natin. Kung sila'y nagkakasala, aanihin nila kailang pagkakasala. Kung sila'y gumagawa ng kabutihan, aanihin nila ang kanilang ginawang kabutihan. Kaya po ganyan ang nangyayari sa atin. Kung ano man ang sinasabi natin tayo nasa Diyos, kung ano man ang nangyayari sa atin, iyon ay merong plano ng Diyos. At kung iyong inaani mo, huwag ka magagalit sa Diyos. Sapagkat kung hindi natin aanihin ang mga kasalanang ating ginagawa, ay patuloy natin gagawin ang kasalanang iyon. Kaya ang sabi ng Panginoon, manumbalik kayo. Manumbalik kayo. Mga Israelite, maski nung araw, ng panahon ng Old Testament, pinananumbalik ng Panginoon
yung nawawala. Hanggang sa panahong ito, pinapanumbalik tayo ng Panginoon. Maring tayo nagkakasala. Totoo po. Subalit, ang ginagawa natin pagkakasala ay pinipigil tayong huwag na muling magkasala sa pamamagitan ng mga inaanin nating kasalanan. Kaya pag nagkasala ka, huwag mo na itanong sa Diyos kung bakit mo nangyayari. Tanungin mo muna ang sarili mo. Bakit nangyayari ito sa akin? At saka mo malaman na dahil may ginawa kang mali. May ginawa kang kasalanan. Pero nais kong ipaalala sa inyo na ang paggawa ng kasalanan, mayroong kasalanang ikamamatay at mayroong kasalanang hindi ikamamatay. Yung kasalanang yung okay lang, maski magkasala. Nagkakasala tayo, okay. Pero nagpupumili tayo. Ang sabi ni Pablo, yung ayaw kong gawin ay siya kong nagagawa. Yung nais kong gawin ay hindi ko magawa. Bakit? Sapagkat naglalaban siya yung nasa yung mga yung nature ng first Adam ay nasa atin. Makasalanan ang first nature natin. Yung kay first Adam. At yung second nature natin ng second Adam, lumalaban roon sa nais natin gawing masama. Nakita ninyo kung bakit inaalis tayo sa kasalanan ng Panginoon. Nire-restore niya ang mga nawalang gifts ng Panginoon sa kanila. Kaya nagkaroon ng kamatayan sila instead na eternal life. Kaya yung eternal life, ang first priority ng Panginoong Jesus na mabalik sa atin. Sabagay hindi mahalaga naman. Sabihin natin, mas mahalaga yung eternal life kaysa itong buhay na ito. Sapagkat itong nature natin, mana natin sa unang Adam, ay nagkaroon nga ng kamatayan dahil sa disobedience. Subalit, ang Panginoon nga bumaba upang ibalik yung abundant life, yung eternal life. Na iniwala ni Eva at ni Adan. The thief comes only to kill and to destroy. Si Satanas po yun. Walang alam gawin si Satanas kundi tayo puksain, patayin. Subalit ano sabi ng Panginoon? I have come that they may have life and have it to the full, that they may have it more abundantly. Inabanggit ko sa Genesis. Pinagkalog sa atin yung kay Eva at kay Adan, yung mga pangailangan ng tao. Iyon ibinabalik ng Panginoon. Pero ang higit sa lahat na ibinabalik ng Panginoon, eternal life sa Kanya. May eternal life rin sa impyerno, pero eternal life sa langit ang nagkakalaw sa atin ng Panginoon. Maraming pagkakalikala ng reliyon. Subalit kung magkakaisa lang tayo, magbasa tayo ng Bible. At maaaring sa unang basa ninyo, hindi pa nyo maunamaan. Pangalawang basa, hindi pa rin maunamaan. Kaya po nakakatulong ang ibang mga man of God maipalawanag yung po nangyayari sa atin. Katulad po ng mga man of God na mayapa na malakas na ginamit ng Panginoon. Yung kanilang karanasan na itinuro sa atin, nagiging karanasan na rin natin sapagkat yung naging karanasan niyang 50 taon sa Panginoon ay itinuro sa atin
nararanasan natin. Kaya, yun po sinasabi nila, na wala na ngayon yun. Ang Panginoong Jesus na bumaba sa lupa, ang unang ipinakita ni signs and wonders and miracles upang ang mga tao ay maniwala sa Kanya. Yun po ang aking hiningi. Bago ako manabon again. Marami akong karamdaman sa katawan. Kaya ako'y naghanap na siguro ng Diyos. Sabi ko, parang nag-aalinlangan pa rin ako. Pero, ang sabi ko, Panginoon, pagalingin mo lamang ako. Paglilingkod ako sa iyo. Ganyan nga po nangyari. Pinarana sa akin ng Panginoon ang mga himala. Kaya ako naniwala sa kanya. Pero, naiingit po sa ibang mga Kristiyano. Alam mo niya kung bakit? Sila'y naniniwala nang walang nakitang himala. Napakabuti ng Diyos. God is good. Not only good, God is very good. Not only God is very good, God is very, very, very good. Ganun po ang Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos, hindi kayang ibigay sa atin ng ating mga magulang. Alam po ba niyo yun? Hindi kayang ibigay sa atin ng ating mga pinakamatatalig na kaibigan, pinakamabait nating mga kapatid. Hindi kayang ibigay. Ang makapagbibigay lang sa atin ng lahat ng ating pangangailangan, ang Diyos na simula pa sa loob ng tiyan ng ating ina, tayo ay kilala niya at inaalagaan na niya. Kilala tayo ng Diyos. Kaya po sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Kinakailangang malaman natin ang katotohanan. Sapagkat kung tayo hindi natin alam ang katotohanan, mabubuhay tayo sa ating sariling maling akala. Marami ako napapakinggan. Ang Diyos ay napakabuti. Yes! He's good, but not only good, but very, very good. Ang Diyos okay lang. Sige. Pwede tayong pumatay na kahit ilan. Nasa kay Kristo na tayo. Dahil, yun ang paniwala ko. Save now and save forever. Totoo po yan. Pero may exception yun. You will be saved if you will do the work of God. You will not be saved if you will go to those disobedience. Nakukuha po ba niyo ibig sabihin? Ako man po nagkakasala pa. Pero nagpupumilit ako na huwag magkasala. Katulad ni Paul, ulitin ko, yung nais kong gawin ay hindi ko magawa. At yung nais kong hindi ko nais gawin ay siya kong ginagawa. Nag-aagaw po yung ituro ni Kristo at saka yung turo ng nature ng ating laman. Nag-aagaw yan eh. Pero kung hindi dumating ang aral ni Kristo, walang lalaban sa atin. Puro yung gusto na ang ating gagawin. Lahat ng ating gawin gusto natin okay lang. Ligtas na tayo. Kaya po may mga exception. Ang mga mamamatay tao, mapakiapid, mga magnanakaw, mga gumagawa ng masama. Ibig po sabihin, yung tuloy-tuloy na ginagawa
dahil siya'y ligtas na, ay okay lang, tuloy gawin ko ang mga hindi po ganun. Ba't itinuro pa ng Panginoon sa kanyang mga alagad ang pagbabago? Ba't itinuro sa atin ng mga Panginoon yung paggawa ng mabuti? Ay ligtas na pala tayo. Yung pong po kayo magagalit sa akin. Sapagkat, ang sabi ko sa Bible, kung anong iyong tanim, siyang iyong anihin. Kung anong ginawa mong kabutihan, mabuti ang darating sa iyo. Kung ginawa mo ang kasamaan, masama ang darating sa iyo. Sapagkat iyon po ay nasa plano ng Diyos upang tayo ay magbago. At makikita natin sa buhay, sa pang-araw-araw ng ating buhay, kahit maliliit na bagay, ang ginagawang kabutihan ng Diyos. Tandaan nyo, ang Panginoon ay Panginoon plano. Ang Panginoon ay Diyos ng layunin. Ang ginagawa niya sa atin, na inaani natin, ay sa ikabubuti natin. Ang sabi sa Hebrew chapter 4, verse 2, if you hear His voice, do not harden your hearts. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. Nag-preach sa atin ang gospel. Kagaya lang sa kanila, sa mga Israelitang nawawala. But the words which they heard did not profit them. Not being mixed with faith in those who heard it. Walang kahalong pananampalataya. Kaya po tayo naligtas, tayo na naging mga anak ng Diyos dahil po sa pananampalataya. Ang lahat na sa Kanya ay nagsitanggap ay binigay ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, ang salita ng Diyos na hali kayong lahat na napapagal sapagkat nais niyang manumbalik tayong lahat. Ulitin ko po yung 1 Timothy. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Come to the knowledge of the truth. At tinangaral rin po sa atin ng Biblia na huwag tayong maniwala sa turo ng tao. Huwag natin paniwalaan ang turo ng tao. Ay, rin ako nagising rin ako mamatay. Nasa sa inyo pamimili. Ang mahalaga na ihatid ko sa inyong gospel. Alam po nyo, para sa akin, ligtas na ako eh. Hindi na ako mangangaral. Pero ganun po pala ang tinawag ng Panginoon. Yung kaligtasang nasa akin, dapat yung ihayag rin sa iba. Sapagat napakasarap po. Napakasarap ng umiiwas ka sa kasalanan. At napakasarap ng pakaramdam na ang presensya ng Diyos ay nasa iyo. Hindi lang yung nararanasan yung kayo ang pagpapala nagkaroon ng kayo ng maraming pera. Ang pagpapala meron kayong binigyan kayo ng kalusugan. Magpapala po yan. Pero kailangan maranasan na niyo ang Diyos. At yun po ang ibig kong sabihin sa inyo. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Siya noon, siya ngayon, siya nung pakalalman. Yung ginawa niya noon, ay ginagawa niya ngayon. At hindi lamang ngayon, kundi magpakailanman. Hanggang sa dako parang nasusunod na henerasyon. Kaya po itong binabalik sa atin ng Panginoon
ay yung nangawala, naiwala na mag-asawang sa paraiso. At ang paraiso yun ay ibinabalik ng ating Panginoon. If you hear His voice, hindi po ito aking voice to. Diyos ang nagsabi nito. Do not harden your hearts. The message they heard was of no value to them. No value to them. Ang kanilang napakinggan sapagkat walang pananampalataya. Ang mga Israelitang nawawala, wala rin pananampalataya. Subalit, yun po ang unang-unang ipinunta ng Panginoon rito sa lupa to seek which was lost and save them. Kaya nga, nakasip-sip tayo ng sap, Tagalog sa sap, nakatas dahil tayo nanampalataya. Nagkaroon tayo ng eternal life with Him, not with the other. Kaya nga po, hanggang rito na po lang, at itutuloy ko po ito sa isa nating pagkikita muli. Mananalangin po ako muli. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabutihan mo, kami naging anak mo sa aming pananampalataya. Dahil sa kabutihan mo, ang lahat ng nawala, naibat, inedan, sa paraiso, ay ibinabalik ng ating Panginoong Hesus at maaaring higit pa sapagkat si Jesus mismo ang ikalawang Adan na ibinalik, na-restore ang lahat ng iyon. At ngayon po ay nagpapasalamat po ako sa inyo. Magpadala ka po ng marami pang kaluluwa, Panginoon, upang sila man ay makaranas na maging mga anak ng Diyos. Salamat po in Jesus' mighty name by the power of the Holy Ghost. Amen.